Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Maraming bahay sa bayan ng Abulog na nanatiling lubog pa rin sa tubig baha bunsod ng bagyong Marce. Chinese Ministry of Foreign Affairs ipinatawag ang kinatawan ng Pilipinas sa China ukol sa bagong Maritime Zones Law at Archipelago Sea Lanes Law. Ilang butas sa inilabas ng palasyo na executive order laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, pinuna ng isang senador. At big time oil price hike inaasahan sa susunod na linggo. Lubhang napinsala ng bagyong Marce ang hilagang bahagi ng lalawigan ng Cagayan kung saan naglandfall ang bagyong Marce. Mga silid-aralan sa Bugay North Central School tinangay ng malakas na hangin. Samantala dahil sa bagyong Marce nananatiling lubog sa baha ang maraming bahay sa bayan ng Abulog. Itong balita ni Grace Doctolero. Northern portion lang po. Central and southern, hindi pa. Well, recovering sila. Nagka-clearing operation sila ngayon doon. Ang bayan ng Sanchez Mira kung saan naitala ang ikalawang landfall ng Typhoon Marce ang isa sa nakaranas ng malakas na ulan at hangin. Basag ang arko, nagtumba ang mga puno at poste ng kuryente, naglipar ang mga signages, bubong at iba pang debris ang makikita matapos ang pananalasa ng bagyo. Nang bumuti na ang panahon ay nagdecamp ng mga evacuees mula sa People's Gym. Bago umuwi ay binigyan sila ng gamot at iba pang pangangailangang medikal sa Health Emergency Operations Center. Samantala, nananatiling lubog sa tubig ulan ang ilang barangay sa bayan ng Lasam at Alakapan. Sa isinagawang aerial inspection ni Alakapan Mayor Harry Florida, makikita ang pinsalang dulot ng pag-apaw ng ilog na nagpalubog sa ilang kalsada, mga bahay at taniman na halos hindi na makita dahil sa taas ng tubig. Sa bayan naman ng Bugi, Cagayan, tinangay ng malakas na hangin na dala ng bagyong Marce ang halos lahat ng bubong ng mga silid-aralan sa Bugi North Central School. Batay sa ibinahaging aerial inspection ng lokal na pamahalaan ng Bugi, makikita sa mga larawan na natuklap ang mga yero at iba pang bahagi, kasabay ng pagwasiwas ng hangin. Marami rin sa mga learning materials ang nabasa at nasira dahil sa malakas na ulan na dala ng bagyo. Maging ang mga pasilidad ng Licerio Antiporda National High School Main ay hindi rin nakaligtas sa pananalasa ng naturang bagyo. But mostly, northern portion of Cagayan, kasi yung grid ng NGCP dito sa may Magapit to Santa Ana na trip po yan. Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria. Ayon kay Ruel Rapsing, ang PDRRMO head ng Cagayan, marami na ang tumatawag sa kanilang tanggapan na humihiling na sila'y ilikas, ngunit dahil sa lakas ng hangin at ulan ay nahihirapan na ang kanilang team na lumabas. Standard operating procedure po yan. Once na gabi na, hindi na dapat nagre-rescue. Every rescuer knows that. OCD knows that. Every rescuer knows that. Pag gumabi na, hindi ka na dapat nagre-rescue. Safety first. Samantala, lubog pa rin sa bahang maraming bahay sa bayan ng Abulog, Cagayan. Apektado din ang pagtaas ng tubig ng barangay Bangian at iba pang karatig na lugar. Ang mabilis na pagbaha ay dahil sa patuloy na pag-apaw ng Dakaw Dam sa bayan ng Flora Apayao na dumadaloy sa Abulog River. Samantala, sa Facebook post ng mga netizen, mataas pa rin ang tubig ba sa bayan ng Bugi kaya patuloy na nagmamatsyag ang mga residente upang mapanatiling ligtas sa sakuna. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglaan ang pamahalaan ng South Korea ng $500,000 o katumbas ng 29 million pesos na tulong para sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas. Ang nasabing tulong ay ipadadala sa pamamagitan ng World Food Program o WFP at gagamitin para masuportahan ang mga apektadong lugar, lalo na ang mga nasalanta ng bagyong Marce. Umaasa ang Korean government na makatutulong ito para makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong komunidad sa lalong madaling panahon. Ipinatawag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs ang ginatawan ng Pilipinas sa China ukol sa bagong Maritime Zones Law at Archipelago Sea Lanes Law. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, hinihikayat ng China ang Pilipinas na irespeto ang maritime at sovereignty rights ng China at itigil ng anumang hakbang na makapagpapalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kahapon, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Inaasahang makatutulong ito para mapalakas ang seguridad ng Pilipinas at matiyak ang katayuan ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi may tuturing na provocation ang pagpasa ng Pilipinas ng bagong maritime laws para linawin ang mga hangganan ng teritoryo ng bansa. Tugon ito ng isang maritime law expert sa inaasahang rhetoric o pahayag na ilalabas ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. So hindi dapat nila ito tingnan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation. Kalokohan yon. Hindi dapat masamain ng China ang bagong ipinasang batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa maritime law expert at UP College of Law professor na si Attorney J. Batong Bakal. Kung talagang seryoso ang China na ayusin ang usapin sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat anyang tanggapin ito ng maayos ng Beijing. Dahil hindi naman pinalalawak ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea, kundi kinaklaro lang ng mga bagong batas ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Aniya mula naman sa simula ay may legal na basehan ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, edi dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? At kung hanggang saan. Dahil sa batas na ito, magiging malinaw at mas matibay para sa maritime law enforcement ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang hangganan ng karagatang sakop ng bansa. Una, kung anong pwedeng gawin nila saan, o kung hanggang saan sila pwedeng mag-exercise ng particular types of jurisdiction o kaya mag-carry out ng particular types of missions, magiging malinaw yon. At lalo na pagdating sa usapan ng likas yaman dagat, mga natural resources, magiging malinaw din kung hanggang saan yung mga hangganan ng inaangkin natin na natural resources sa karagatan. Magiging malinaw din para sa ating mga kababayang mangingisda kung hanggang saan sila malayang makapangingisda. Ayon naman kay Professor Bo Hu, Director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, hindi magugustuhan ng China ang batas na ito. Dati nang tinututulan ng China ang pagbuo ng Pilipinas ng nasabing batas. China and the Philippines has disputes on the claims. Of course, China would not like this kind of domestic law. Even it is your decision, but Beijing has the right to show its dislike. Pero aniya, sa ngayon, bumaba na ang tensyon sa South China Sea kumpara sa nakalipas na taon. The good news is that I think the temperature of the South China Sea is going down compared with the last year. So I think Beijing and the Manila can use the diplomatic channel to manage the disputes. Samantala, ayon sa National Security Council, pinasasalamatan nila ang US sa offer nito na samahan ng Pilipinas sa resupply mission. Pero nanindigan ito na nasa tamang posisyon ng Pilipinas na hindi humingi ng tulong sa ibang kaalyadong bansa pagdating sa RORE mission. And I think we were proven right.
We're proven right because after the June 7 incident wherein one of the Filipino sailors had their finger cut off, this led to the successful bilateral consultation mechanism, and the BCM between the Philippines and China led to a preliminary understanding. And this understanding, fortunately, up to now, still holds. And we are very positive that in the next missions, it will hold. Kahapon November 8, nagtapos na ang 3 araw na Manila Dialogue sa usapin ng South China Sea kung saan dinaluhan ng mga foreign policy expert, akadema at mga leader sa Indo-Pacific at Southeast Asia. Ilan sa mga dumalo kahapon sa dialogue ang ambassador ng iba't ibang bansa sa Pilipinas gaya ng US, Japan, Australia, Canada at Germany. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang overall chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na matatapos na ang pagdinig ng 4 House panels kaugnay ng illegal drug trade, illegal pogos at extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito'y bago magsimula ang taong 2025. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa susunod na linggo, nakatakdang isagawa ang ika-11 public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng anti-drug war ng Duterte administration, illegal pogos at illegal drug trade. Kung si Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers ang tatanungin, umaasa siyang matatapos na ang isinasagawa nilang mga pagdinig bago magsimula ang taong 2025. Hopefully, sana this year. I cannot really honestly say hanggang kailan, but I'm looking at before the end of the year. Sa tingin din ng kongresista, malapit nang matapos ang investigasyon nila sa illegal pogos. Gayunman, aminado itong ilang pagdinig pa ang kinakailangang isagawa para maisara ang usapin sa EJ case, gayon din sa illegal drug trade. 2 topic na lang ang maaaring maiwan at mangangailangan siguro ng ilang hearings pa, itong topic sa drugs at saka itong topic sa what they call this dito sa EJK. Kasi alam mo, maraming gusto magsalita talaga eh. Ayaw namin na i-ignore lahat ng gustong kaya nga pinapaaral pa namin, pinapavet pa namin sa mga abogado. Samantala, kaugnay ng patuloy na hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagdinig, pag-aaralan pa ng Quadcom kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Batay sa panuntunan ng Kamara, matapos ang ilang ulit na hindi pagdalo ng resource persons ng walang sapat na dahilan, posibleng mag-issue na ng show cause order. Kasunod nito ay subpoena at kung hindi pa rin dadalo ay maaaring magresulta sa contempt citation at order ng detention laban sa resource person. Subalit ayon sa dating punong ehekutibo, wala na itong pamasahe papuntang Metro Manila at nasabi na rin niya ang lahat ng nararapat niyang sabihin kaugnay ng EJ case at anti-drug war sa Senate probe. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. In deference to him being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him for being the former president. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagsuporta ang ilang senador sa inilabas ng palasyo na executive order laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ngunit ilang butas sa naturang batas ang pinuna ng isang senador. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Inilabas na ng Malacanang ang executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng Executive Order No. 74, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagban sa POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa Pilipinas. Ang desisyon ng Pangulo ay bunsod ng mga banta at negatibong epekto nito sa bansa.
Kabilang na ang pagtaas sa crime rates, partikular na ang paglaganap ng human trafficking, scamming, kidnapping at iba pang kriminalidad. Gayon din ang banta nito para mapigilan naman ang pamumuhunan ng mga dayuhan at turismo. Unang iniutos ni PBBM ang agarang ban sa POGOs noong kanyang State of the Nation address. Nagpahayag naman ang ilang senador ng pasasalamat sa Pangulo sa paglagda ng executive order upang tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO. Ayon kay Senador Joel Villanueva, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng katapatan ng gobyerno sa permanenteng pagpapatigil ng POGO at pagtitiyak ng kapakanan ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho. Higit na matimbang anya ang epekto ng POGO sa lipunan kaysa anumang benepisyo nito. Pinuri naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga aksyon laban sa POGO ng mga kaukulang law enforcement agencies, partikular na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Umaasa naman si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi pababayaan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga apektadong Pilipinong manggagawa alinsunod sa kautusan ng Pangulo na bigyan sila ng karampatang tulong. Bagaman nagpahayag din ng pagsuporta sa naturang EO si Senador Risa Ontiveros, sinabi nito na may mga bagay pa rin na hindi malinaw sa naturang kautusan. Pangunahin na anya rito ang tila pagsasaklaw ng mga kasino na lisensyado at operated ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR dahil nagpapatakbo rin ng mga ito ng offshore online games of chance. Ibig sabihin ba anya nito ay maaaring magpatakbo ng POGO sa mga casino establishment gaya ng sa Parañaque City at Pampanga at iba pang mga resorts na may naturang operasyon. Hindi rin malinaw para kay Senador Ontiveros kung sakop din ng ban ng SEZA at iba pang economic zones. Kaugnay nito, tiniyak na mababatas na mapupunan rin ang mga butas sa pag-amyenda ng Anti-POGO Act of 2024 na nakahain na sa Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humiling ang kampo ni Cassandra Ong sa House Quadruple Committee na payagan ang kaibigan ni Ong na makasama niya sa kanyang detention cell sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Sa liham na isinumite ng abogado ni Ong sa Quadcom, sinabi nitong nakararanas ng severe mental breakdown at anxiety attack si Cassie, kaya makatutulong kung magkakaroon ito ng kasama sa loob ng selda. Ayon naman sa mga mambabatas, kukonsultahin nila ang pamunuan ng CIW tungkol dito at magpapadala sila ng medical team para malaman ang kalagayan ng kalusugan ni Ong sa loob ng detention cell. Si Cassandra Ong ay nakadetine sa CIW matapos itong i-contempt ng Quadcom dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumentong hinihingi ng mga kongresista ukol sa Lucky South 99. Earlier, Congressman Acop said that it is but proper for us confer with the CIW personnel, no, with regards to the request of Ms. Cassie Ong, considering that she's under stress apparently and would need a companion inside that. And if the CIW personnel will allow a detainee to be accompanied by a friend's friend, so maybe the committee will subscribe and agree to that request. Patuloy na nag-aalburuto ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Simula kahapon, araw ng Biyernes hanggang kaninang umaga, ay nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ng 28 volcanic earthquakes at 3 ashing events sa bulkan. Aabot naman sa 4,701 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinugan ng bulkan kahapon. Nananatili ang Alert Level 2 sa Bulkang Canlaon kaya pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat sa maaaring pagsabog nito anumang oras. Hanggang ngayong araw na lamang ang isinasagawang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Bangsamoro Region. Samantala, target naman ng Commission on Elections sa COMELEC na makapagsagawa ng special voter registration sa BARM.
Ito ang balita ni Dante Amento. Matatapos na mamayang hapon ang paghahaan ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong Regional Political Party at District Representative para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa huling tala ng Commission on Elections o COMELEC, as of November 8, 4 na Regional Parliamentary Political Party na ang naghain ng kandidatura. Ito ang Moro Ako, Progresibong Bangsamoro Party, United Bangsamoro Justice Party at Bangsamoro Party. Samantala sa Parliamentary District Representatives naman ay 85. Sa BARM 2025 elections, mayroong ihahalal na 40 seats mula sa Regional Parliamentary Political Party, 32 sanang District Representatives, pero naging 25 na lamang matapos mabawas ang 7 mula sa Sulu, kasunod ng desisyon ng Supreme Court na hindi na bahagi ng BARM ang lalawigan. Inuulit ko sa mga kababayan natin dito sa Bangsamoro ay meron po tayong 2 balota na gagamitin para sa 2025 national and local elections. Isa para sa national and local election at siyempre kasama yung pangalawa, yung Bangsamoro parliamentary election. At isang machine lang din ang gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng 2 makina at automated din ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro. Pagkatapos ng halalan, pipili rin sila ng 8 sectoral representatives. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan nilang magsagawa ng special voter registration sa BARM kung hindi sa 2026 ay sa unang bahagi ng 2027. Ito ay para malaman kung anong sektor ang pipiliin ng mga botante. Posibleng niyang mangangailangan ito ng batas para mabigyan ng kaukulang pondo. Kung yan ay kakailanganin ng batas o kakailanganin ng aksyon ng parlamento ng Bangsamoro. Sapagkat una, kapag kasi nagkonda kami ng special registration, kakailanganin din ng budget. So ang tanong doon, saan kukuhanin ng budget, sa national ba o sa Bangsamoro? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang pumunta ng Pilipinas ang delegasyon ng mga kinatawan ng nuclear industry ng France para makipagpulong sa mga pampubliko at pribadong sektor ng Pilipinas. Inaasahang mananatili sa bansa ang delegasyon mula November 12 hanggang 15 para dumalo sa Philippine International Nuclear Supply Chain Forum na pangungunahan ng Department of Energy. Layunin nitong maipakita ang mga katangian ng industriyang ito ng France at ang potensyal nito sa Pilipinas. Nag-anunsyo ang Department of Energy na asahan ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang paghina ng piso, hurricane season sa Amerika at pagbaba ng produksyon ng langis sa Gulf of Mexico ang ilan sa mga itinuturong dahilan ng nakaambang big-time price hike. Ayon sa ilang oil industry players, posibleng umabot sa mahigit 2 piso kada litro ang itataas sa presyo ng diesel, habang mahigit piso naman sa gasoline at kerosene base sa mga nakalipas na international trading. Ang final oil price adjustment ay anunsyo sa Lunes at ipatutupad sa araw ng Martes, November 12. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na dadaan muna sa konsultasyon ang panukalang gawing counterflow ang EDSA busway bago ito tuluyang ipatupad. Samantala, iniulat naman ng Special Actions ang Intelligence Committee for Transportation o SAIC na umabot sa higit 51 million na mga pasahero ang naserbisyo ng EDSA busway ngayong taon. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala pang eksaktong timeline kung kailan ipatutupad ng Department of Transportation o DOTR ang planong gawing counterflow o pasalubong ang ruta ng mga bus sa EDSA busway. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega, masusi pa itong pag-aaralan. Kukonsultahin nila ng ahensya ang mga stakeholder gaya ng mga nag-ooperate ng busway at mga transport group kung tuluyang maipatutupad ang panukala. Kailangan bigyan natin ito ng panahon na pag-aralan at magtatanong tayo sa mga ibang stakeholders kung ano ang comment nila. Importante dito is konsultasyon at saka safety will be one of the priorities sa pag-design sa panukalang ito.
Ayon sa DOTR, kapag ginawang counterflow ang mga bus, pangunahing maiiwasan ang pagpasok ng ibang mga motorista sa exclusive lane nito. Bukod dito, sakto rin ang pintuan ng mga bus na nasa kanang bahagi sa mga istasyon kumpara ngayon na pagbaba ng mga pasahero ay lalakad pa sila papunta ng platform ng istasyon. Pero para sa mga busway drivers, maaaring maging sanhi pa ng mas maraming aksidente ang salubong na ruta. Mayroon kasi umanong mga open barrier sa carousel. Kapag pasalungat sila at biglang may pumasok na motor o sasakyan, malamang ay mababangga nila. Palagay ko parang napakahirap ng gano'n. Biglang may pumasok. Siyempre, aksidente yun. Alam mo naman dito, yung mga motor matitigas sa mga ulo. Sobra. Marami mo disgrasya pa ganun. Yung iba na nagmamadali, naghahabol ng kita siguro. Kaya ganun nangyari, karoon na aksidente. Bukod dito, kung counterflow din ang kanilang takbo, maaari nila itong maging dahilan ng lalo pang traffic. Kapag meron umanong nasirang bus sa kanilang unahan at lalabas sila sa barrier, sasalubungin na nila ang matinding traffic sa EDSA. Siyempre lalabas kami. Hindi naman po pwede maghintay kami ng nasiraan. Yun ang bigat dito eh. Pero yung paayon tayo sa walang problema kasi pwede kang lumabas, antimano pag may nasiraan sa unahan kasi may mga open barrier tayo eh. May open barrier nga, pag may nasiraan, hindi ka pwede basta-basta papasalubong yan. Samantala para sa isang mobility advocate, kaya umano dumadami ang violator sa busway ay dahil sa tindi na ng traffic sa Metro Manila. So kaya ganito yung behavior ng mga motorista siguro dahil sa sobrang sama na ng traffic dito sa buong Metro Manila. So dapat natin pag-usapan, paano natin mapapababa yung tinatawag na car dependence para mas mapaganda yung mobilidad ng lahat ng tao. Samantala, ibinida naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na umabot na sa mahigit 51 million passengers ang naserbisyohan ng EDSA Carousel mula Enero hanggang noong nakaraang buwan ngayong taon. Nasa higit 300 mga bus umano ang naghahatid ng mga pasahero sa EDSA busway kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Viral sa social media ang nasunog na sports car ng sikat na racer habang ito ay bumiyahe sa South Luzon Expressway. Pero ano nga bang dapat gawin sakaling makaranas nito ang isang motorista? Ito ang balita ni Benedict Samson. Fire. Ito ang kuha sa loob ng sasakyan ng sikat na car racer na si Angie Midking habang binabaybay niya ang South Luzon Expressway nitong Huwebes. Makikita rin sa video na habang nagko-content siya ay bigla na lang nagkaroon ng usok na sinundan na rin ng malakas na apoy. Dito na nawala sa frame ang camera ni Angie. Makikita rin na kinuha nito ang cellphone at nahagip sa kuha na tinutupok na ng apoy ang likuran na bahagi ng kanyang 2-seater Acura NSX model na sasakyan. This is such a crazy experience. The car's gone. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung makaranas ng kaparehong sitwasyon ang isang motorista? Ayon kay Jonathan De La Cruz, car electrician at director ng Red and Blue Fire Volunteer Group, isang dahilan ang faulty electrical wiring kung bakit nasusunog ang sasakyan. So ang common na issue, grounded yung wirings or yun, yung pag kabit ng mga accessories, so kailangan maglalagay tayo ng main fuse. Dahil pag nirekta mo na walang fuse, may possible na pag nag-grounded, yun ang mga possible na nasusunog yung sasakyan. Habang ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan at makakita ng usok o apoy, siguruhing maigilid o mailagay sa safety ang iyong sasakyan bago patayin at buksan ang hood ng sasakyan. Matapos nito ay siguruhin na maalis yung nakakabit sa terminal ng baterya upang maiwasan yung short circuit. At mas maganda na may dalang fire extinguisher upang kaagad na maapula ang apoy.
Para sa ating mga kababayan, ito yung paggamit natin ng fire extinguisher. Una, ang gagawin natin, ganito, itong pins na itwi-twist mo yan. Pagka-twist mo yan, hilain mo, tapos yan, yan mo dun sa sunog. Sa mga ganitong pagkakataon ay mahalaga rin ang presence of mind. Bilang mekaniko ay naipaalala niya sa ating mga kababayan na bago bumiyahe ay siguruhin ang blow bagets o ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at cell. Mahalaga rin na dumadaan sa Preventive Maintenance Service o PMS ang isang sasakyan upang kaagad na matukoy ang mga sira nito. Huwag natin tibirin yung mga ganong sitwasyon, so kailangan kung may problema ipacheck na agad, huwag nang yung pabayaan. Tapos huwag yung gastos na mahal ganon. Importante yung safe tayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging isang ganap ng bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng madaling araw. Isa na itong tropical depression at pinangalanang Bagyong Nika. Huling namataan si Nika sa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa buong lalawigan ng Catanduanes. Sa forecast track ng Pag-asa, malaki ang posibilidad na lumakas pa ang Bagyong Nika at maging isang severe tropical storm bago maglandfall sa Isabela o Aurora sa Lunes, November 11. Samantala, nakalabas na ng PAR ang Bagyong Marce at hindi na rin nakakaapekto sa weather system ng bansa. Isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan din ng Pag-asa. As of 10 a.m. na-monitor ang nasabing LPA sa layong 2,710 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 na oras. Nagpaalala si Senador Cynthia Villar, partikular na sa mga overseas Filipino workers o OFWs kaugnay ng mga investment scam, lalo pa ang mga nakikita lang online o sa internet. Kasabay ito ng pagsasagawa ng ika-13 OFW and Family Summit sa lungsod ng Las Piñas. Paliwanag ng mambabatas, mayroong mga online investment na nanloloko lang ng mga OFW upang makakuha ng pera. Payo ni Senador Villar, lalo pa sa mga balikbayan, magnegosyo ng sarili gaya ng itinataguyod ng Villar Foundation sa naturang summit para sa mga OFW. Pati hindi mo na lang invest sa sarili mong negosyo kahit maliit, di ba? Katulad ko, merong nag-weave ng water lily. Madali lang yon, basket weaving. Meron kaming coconut husk weaving. Maliliit lang yun. Ang mga raw material pa, libre. Kasi mga basura, nagagawa kami ng compost. Galing lang yun sa kitchen waste. Marami namang ganong klaseng negosyo na wala kang puhunan, labor lang. Dapat doon ang puntahan ng pera. Huwag na mag-i-invest na sa mga nakikita nila online. Di naman totoo yun. Binigyang pagkilala ng Department of Health sa Bicol Region ang mga natatanging grupo na nakapagbigay ng dugo sa mga nagdaang buwan. Isa sa binigyang pagkilala ang Members Church of God International sa Legazpi City at Sorsogon. Ito ang balita ni Ryan Salatandol.
very thankful po kami sa support na nakukuha namin. And of course, hindi po tayo makakakuha ng regional target natin kung hindi po dito sa presensya at suporta ng bawat agency. Binigyan ng pagkilala ng Department of Health ang Members Church of God International bilang partner agency sa pagdodonate ng dugo. Ang MCGI ang pinakamaraming naiambag na dugo sa lahat ng partner agency ng DOH Center for Health and Development Bicol Region, kaya naman isa ito sa pinaranalan ng ahensya sa ginanap na awarding ceremony sa Legazpi City, Albay. Bukod sa MCGI, kinilala rin ng DOH Bicol ang kontribusyon ng ilang stakeholders na active blood donor din gaya ng Bureau of Fire Protection, Philippine Navy, Philippine National Police, Philippine Air Force, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Jail Management and Penology at iba pang government and non-government organizations. Sila, wala din po itong activity na ito. So, of course, nakadepende po sa dugong inaalay, no? Dugong itinao nga po yung dagdag na buhay na forever thankful po yung mga nakaka-receive ng dugo. Nagpapasalamat naman si Brother Dan Navales kasama si Brother Roland Antonio sa pagkilala na ipinagkaloob sa MCGI Legazpi at Sorsogon Chapter. Ang lagi namang sinasabi po sa atin ni Kuya Daniel ay makaasa ang bawat dako, ano? Hindi lamang dito sa Kabikulan, maging saan man tayo naroroon, saan mayroong mga chapters ang MCGI, makaasa ang ating mga government agencies, ang Department of Health, lalo na sa patuloy po awat tulong ng Diyos ay patuloy na kasama po ninyo ang MCGI sa ganitong mga gampanin. Salamat sa Diyos na tayo po ay naturuan at nagagampanan natin ang ganitong gampanin sa awa tulong ng Panginoon na nare-recognize tayo ng gobyerno, ng DOH. Ito'y bahagi ng ating sama-samang paggawa na bilang magkakapatid, bilang members ng Church of God International. Ang dugo ay hindi nagagawa sa mga laboratorio, wika nga ni Kuya Daniel, kaya ganun na lamang ang pasasalamat ng DOH sa kanilang mga nakakatulong sa pagkolekta ng dugo na isang bagay na mahalaga para makadugtong ng buhay. Sa UNTV at MCGI, and talaga naman pong sobrang nagpapasalamat kami. Laking tulong po ninyo. Kayo po talaga ay nagbibigay from the heart, no? And nagpapasalamat kami sa maraming taon na nating pinagsasamahan, quarterly even po, no? So sana po wag po kayong magsawang tumulong sa ating mga nangangailangan. Sa nakalipas na 3 buwan, umabot sa 62,248 bags ng dugo, nakatumbas ng 0.98% o halos 1% target sa actual population sa isang rehiyon ang naipon ng DOH Bicol. Malaking bagay na ito kay Dr. Claveron, lalo na sa mga emergency at masiselang sakit na nangangailangan ng dugo. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinaluhan ng MCGI Singapore nitong linggo ang Responders Plus program ng Singapore Civil Defense Force. Ito ang balita ni Annie Marcilia. Nilahukan ng Members Church of God International sa Singapore ang Responders Plus program na pinangunahan ng Singapore Civil Defense Force o SCDF. Layunin ng programa na magbigay kaalaman sa mga mamamayan tungkol sa kahandaan sa pagharap sa anumang emergency situation. Ibinahagi sa SCDF training ang hands-on application sa pagsasagawa ng first aid, CPR, AAD, fire safety at evacuation procedure.
maging ang awareness sa seguridad sa Singapore. Pagkatapos ng training, ang mga lumahok ay naging bahagi ng community first responders kung saan maaari nilang may apply ang natutuhan kapag dumating ang mga di inaasahang pangyayari. Pinagkalooban din ng digital certificate ang mga nakatapos ng pagsasanay. Malaking bagay ang ganitong training activity para sa MCGI Singapore Chapter dahil magagamit ang natutuhang kaalaman upang makagawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Ani Mancilia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Zamboanga City ang angkas ng motorsiklo na nagtamo ng injury ayon sa rider. Nasagi sila ng isa pang motorsiklo na nag-overtake sa kanila. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking ito sa Police Station 7 sa Zamboanga City magalas 10 kagabi. Nagtamo ang lalaki na kinilalang si Renante Fernandez, 43 anyos, ng hiwa sa kaliwang kilay at galos sa kaliwang siko at braso. Wala naman natamong injury o iniindang sakit ang driver ng motorsiklo na kasama ng biktima. Ayon sa driver ng motorsiklo, hindi naman mabilis ang kanilang takbo habang binabagtas ang Pasunanca, Kabatangan Bypass Road nang mag-overtake ang isa pang motorsiklo at nasagi sila. Dahil sa pangyayari, tumilapon sila sa gilid ng kalsada. Mabuti na lamang anya ay may mga sako ng buhangin kung saan sila sumemplang, kaya hindi ganong kalala ang kanilang natamong injury. Tumanggi na magpadala sa ospital ang biktima. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tinututukan ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Region 3 ang Bayabas Dam Project sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Magsisilbi itong small reservoir at water source sa Bulacan, maging sa Pampanga. Itong balita ni Nestor Torres. Nagiging paulit-ulit ang problema natin dito sa probinsya ng Bulacan, particularly yung flooding. So nag-aral po ang NIA, gumawa ng pag-aaral at na-identify natin ang Bayabas River sa major contributor ng tubig pagdating po ng tag-ulan. Ang Bayabas Dam Project ang nakikitang solusyon para sa paulit-ulit na problema ng mga pagbaha sa Bulacan tuwing tag-ulan. Ang nasabing proyekto ay may kabuuang halaga ng 2.4 billion pesos na may service area na 150 hectares at target tapusin sa taong 2027. Ang Bayabas Dam po natin, construction of Bayabas Dam is ongoing. Sa kasalukuyan, nasa 20% na po ang accomplishment natin para doon sa construction ng Bayabas Dam. Samantala, kapag natapos na ang naturang proyekto, ay mapapakinabangan naman ang naimbak na tubig mula sa dam. Inaasahang nasa halos 20,000 mga magsasaka ang makikinabang sa proyekto. So yung may store po natin sa Bayabas Dam, not only for the flooding, no? Meron tayong new areas na madidevelop dyan, around 150 hectares. But higit sa lahat, yung problema natin when it comes to the allocation of Angat water, we all know na priority ang potable water of Metro Manila. So pag dry season, walang pagkukuhanan ng ating mga magsasaka. So this is an alternative source of water. During the dry season, we can deliver dun sa 27,000 hectares during the dry season na hindi kakabahan ng ating mga magsasaka na hindi sila makakapagsaka. Samantala, nasa 70 meters ang taas ng ginagawang Bayabas Dam sa DRT na pinasimulan pang gawin ng taong 2021. Isa sa dahilan kaya na-delay ay dahil na rin sa mga right-of-way sa DRT. Sa ngayon, patuloy itong tinututukan at minamadali na ring matapos ng NIA bago ito magamit sa taong 2027. Pakikinabangan ang nasabing small reservoir project ng nasa 17 municipalities sa Bulacan at 4 na municipalities sa Pampanga.
Funding po nito under the GAA. So ito po yung, hindi naman po one time yung 2.4 billion. So yearly nagkakaroon po siya na allocation for the project. Wala naman pong proyektong walang problema. But andyan po ang DNR to assist us doon sa mga problem and also the LGU. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng United Nations Human Rights Office ang mataas na bilang ng mga sibilyang nasawi sa giyera sa Gaza. Batay sa analysis report, halos 70% sa mga biktima ng giyera sa loob ng higit 6 na buwan ay mga bata at kababaihan. Dagdag pa ng ahensya, mataas ang bilang ng fatalities dahil sa paggamit ng Israel ng mga armas na may matinding epekto sa populated areas. Nakikita rin umano ng mataas ng antas ng international law violations dahilan upang mas tumindi pa ang nakababahalang war crimes at iba pang posibleng atrocity crimes. I have repeatedly warned about the risk of atrocity crimes being committed. Justice must be served for these grave violations of international law. The report raises concerns about the actions of the Israeli Defense Forces with respect to forcible transfer, attacks on hospitals in apparent systematic fashion, and journalists. Kita sa surveillance video ang pagsabog ng isang sasakyan sa isang residential street sa Queens, New York, USA. Basag ang mga salamin sa 5 bahay at 5 kotse dahil sa pagsabog. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Batay sa inisyal na investigasyon ng Division 13 ng New York Fire Department, nakaranas ng failure ang isang pressurized cylinder na nasa loob ng sasakyan. Subalit iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagsabog. Sa muling pagkakahalal ni Donald Trump bilang Pangulo ng US, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa ekonomiya. Nagbawas ng interest rates ang Federal Reserve habang tumaas ang mortgage rates sa pinakamataas na antas sa 4 na buwan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We will begin the 4 greatest years in the history of our country. And we will launch the most extraordinary economic boom the world has ever seen. Tumaas ang stocks sa New York matapos i-anunsyo ng Federal Reserve ang pagbawas ng 25 basis points sa interest rates. Nagdulot ang hakbang na ito ng pag-akyat sa mga pangunahing index na pinalakas ng inaasahan ng mga mamumuhunan na babawasan ni Trump ang corporate taxes at luluwagan ang mga regulasyon. Nanatiling flat ang Dow Jones habang tumaas ng 0.74% ang S&P 500 at umakyat naman ng 1.5% ang Nasdaq. Nangunguna sa pagtaas ng S&P ang sektor ng communication services na pinangungunahan ng Warner Brothers Discovery matapos magulat ng hindi inaasahang kita sa ikatlong quarter. Samantala sa Washington, ang mortgage rates ay umakyat sa 6.79%, ang pinakamataas na antas mula noong Hulyo. Ang pagtaas na ito ay dulot ng takot na maaaring magdulot ng inflation ang mga iminungkahing patakaran ni Trump. Maaaring hindi na makakita ng mas mababang rates ang mga bumibili ng bahay na naghihintay matapos ang halalan. I'm going to put 100% tariff on every single car coming out of that plant. And if that's not enough, I'll make it 200, 300, 500, 800. I don't give a damn what it is. Samantala, inaasahang magpapalakas ng ekonomiya ang mga patakaran ni Trump, kabilang ang mga tax cuts at tariffs sa mga imported goods. Ngunit maaari rin itong magdulot ng mas mataas na inflation. Ang mga may-ari ng bahay na may mortgage rates na mas mababa sa 4% ay nag-aatubili na magbenta na nagdudulot ng kakulangan sa supply ng mga dating pag-aari na bahay. Habang patuloy na nagbabago ang ekonomiya, nananatiling mapagmatsyag ang mga mamumuhunan at mga mamimili sa mga susunod na hakbang ng administrasyon at ng Federal Reserve.
Sumasalamin ang pagtaas ng mortgage rates sa mas malawak na mga alalahanin tungkol sa potential pressure ng inflation at ang epekto nito sa merkado ng pabahay. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw matapos magwagi si Donald Trump sa US election, sinisi ni House Speaker Nancy Pelosi si President Joe Biden. Aniya, mas mainam siguro ang naging performance ng Democrats kung mas maagang umatras sa pagkandidato si Biden. Sinisisi rin ng ibang Democrat si Biden sa pagkatalo ni Vice President Kamala Harris sa eleksyon. Samantala, kakaunti na lang at makukuha na ng Republican Party ni Trump ang mayorya sa House of Representatives. Ipinagdiriwang ng UNTV News and Rescue ang ika-20 nitong anibersaryo ngayong taon. At bilang bahagi ng selebrasyon, mga programang hitik sa serbisyo ang inihahanda ng inyong public service channel para sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. We also have UNTV events na gagawin natin. Alinsabay lang ng ating 28th anniversary. 20 years of broadcast innovation, inspiring good deeds with humility, in truth, faith, and love. 2 dekada nang sumasahing papawid ang UNTV sa telebisyon at radyo. 2 dekada na rin ang pagbibigay serbisyo at pag-agapay nito sa publiko. Kaya sa pagdiriwang ng anibersaryo ngayong taon, maraming dapat abangan ng ating mga kasambahay mula sa inyong public service channel. Sa darating na Lunes, November 11, muling aarangkada ang UNTV Radio Mobile Booth. Kasama sina Ani Rentoy at Sherwin Kulubong. Dadalhin nila tayo sa kung saan naroroon ang pinakamalalaking balita. Sa Martes, November 12, isang public service forum naman ang isasagawa. Kasama ang mga organisasyon na naging katuwang na natin sa nakaraang 20 taon. Bibida naman sa November 13 ang mga solo parents na magigiting na tinataguyod ang kanilang mga anak. Iba't ibang specialized medical services ang handog natin sa kanila at may kasama pang livelihood packages at grocery items. At syempre may special day rin para sa senior citizens sa November 14. Iba't ibang assistive devices, specialized medical services at mga grocery packs na request mismo ng ating mga lolo at lola ang ipamamahagi. Sa November 15 naman ay tampok ang walang patid nating medical mission sa MCGI Charity Center sa Marikina, katuwang ang matagal na nating kapartner sa Kawang Gawa, ang Members Church of God International. Patuloy naman ang UNTV hindi lamang dahil anibersaryo natin ng 28th, kundi patuloy naman ang UNTV nagbibigay ng serbisyo publiko. Sa loob ng 20 taon, iba't ibang public services na ang naihatid at mga karaingan ng ating mga kapwa-tao ang natulungan ng UNTV. Sa tulong at awa ng Diyos, magpapatuloy ang UNTV News and Rescue sa paglilingkod na may puso sa publiko. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM na bahagi ng tulong pinansyal at materyales sa mga biktima ng bagyo sa Batangas. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation No. 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo
ay makapagsimula muli. Flood control projects ng pamahalaan handang paimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayin natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. 13 individual na nawawala sa Calabarzon Region noong manalasa ang Bagyong Christine, hindi pa rin mahanap. Lagi makukuha sa sarili mo bakit nangyari. Siyempre, tumutulong ko sa iba para maligtas ang buhay. Nga sabi ko doon sa iba nagtatanong sa akin, diyan ka ako masakit. Hindi ko kaya paliwanag ang sukdulan na sakit na nararamdaman ko dahil sa dami ng na-rescue. Yung pagdating sa pamilya mo'y walang-wala ka, nasiro ka, masakit. Galaw ng 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinasabina ng Kamara, nais pabantayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Mga ahensya ng pamahalaan inalerto ng NDRRMC kaugnay sa mga paghahandang dapat gawin sa banta ng Typhoon Marce. Ang kalupaan ay saturated na. So specific place may certain threshold na may trigger landslide or flooding. But dahil nagkaroon na ng mga pag-ulan during the past days, ay maaring ang threshold na to ay lumiit. Meaning kahit na moderate lang ang pag-ulan, but may mga possibility na magkaroon ng mga pagbaha o landslide. Presidential Anti-Organized Crime Commission iimbestigahan ang kaso ng pananampal ng dating spokesperson sa isang janitor sa nakaraang operasyon sa Bataan. Winston Casio, nakahandang harapin ang pananagutan sa isyu ng pananampal sa empleyado ng ni-raid na Pogo sa Bataan. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Again, tanggap ko na nagkamali ako doon sa ginawang yon, pero resignation is farther from my mind. Natanggapin ko na lang yung maging bunga ng investigasyon. Mga resibo at dokumento sa naging paggasto sa confidential funds ng Office of the Vice President nasilip sa pagdinig ng House panel. Dating OVP spokesperson Attorney Michael Powa, hindi na umano konektado sa tanggapan ni VP Duterte. Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Halaga ng piso kontra dolyar, maaaring lumakas anuman ang maging resulta ng US presidential elections. World economy, maaaring maapektuhan kung muling mananalong presidente si Donald Trump ayon sa isang ekonomista. Hopefully by December, in a month's time or 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Republic nominee na si Donald Trump nagdeklara na ng muling pagkapanalo bilang bagong presidente ng Amerika. Driver ng viral SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway at gumamit ng pekeng protocol plate, pinatawa ng 9,000 pisong multa dahil sa mga paglabag. Pasaherong sakay nito, kamag-anak umano ng isang senador ayon kay Senator Rapi Tulfo. Ako po'y nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa EDSA. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa EDSA. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa
skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Department of Justice naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Yung effect po ng ILBO ay pag-monitor lang po ng mga tao na lumalabas at pumapasok sa bansa. Kung nakalista po yung pangalan nyo sa ILBO, ibig po sabihin, it will ping in the system at i-inform po yung Bureau of Immigration at ang Department of Justice. Problema sa Philippine Offshore Gaming Operator, isa ng worldwide phenomenon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Posibleng ugnayan sa pogo ng 200 sakahan sa Luzon, iniimbestigahan. Kasi yung pogo phenomenon, hindi lang po dito sa atin yung problema na yan. It's a worldwide problem already. Umano'y pressure para alisin sa pwesto sina NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Police Major General Ronnie Cariaga, itinanggi ng Philippine National Police. Let me reiterate though na ito pong administrative relief ng 2 senior officer, it's not a form of punishment at malinaw po yan sa mga existing policy po ng PNP. Ginagawa lang po natin itong administrative relief to give way doon po sa investigation para bigyang linaw itong mga issues that crop up during the police operation. Dating police officer Eduardo Asierto, iginiit na protektor ng ilang personalidad na sangkot sa iligal na droga, si former President Rodrigo Duterte. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa 2 drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng 2 kasama ko. Sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Senator Sherwin Gatchalian, ipinauubaya na sa Land Transportation Office ang investigasyon sa viral SUV sa EDSA busway na sinasabing konektado sa kanya. Iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-i-investiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Bubuksan na ngayong buwan ayon sa Department of Transportation. This is the Cavite extension, and we will open this line within the next maybe 2 to 3 weeks. No? This is within November. No? Mga miyembro ng media sa Maynila, napagkalooban ng libreng medical at legal services ng Members Church of God International at UNTV. Executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa inilabas na ng Malacanang. Royina Garma at Edelberto Leonardo nakalabas na ng house detention. DOJ Task Force para repasuhin ang extrajudicial killing cases, bibigyan ng full access ng Quadcom. Of course, they're both okay. No? They have already been released from their detention. Mga nasa likod ng pagbaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barriuga, hindi pa nakakasuhan. Mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa pagpatay, hindi pa kumpleto ayon sa Philippine National Police.
I was informed earlier by the director of CIDD. They're just completing some documentation, and we expect that the PNP and PNP will jointly file the murder cases against those responsible for the death of Wesley Parayuga. At bagong mapa ng Pilipinas na nakasaad ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ilalabas. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 20, na nagsasabi, "Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas." At yan ang ikabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Daddy. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.